Mga Lods, pag-uusapan lang natin muna yung yung facial dunk na ginawa ni Jamal Murray kay LeBron James. Titingnan natin kung bakit ba nangyari kasi it's really bound to happen sa lineup ng Denver na yun. So panonoorin natin yung video para makita nyo kung gaano ba kahirap bantayan ng Denver Nuggets pagka talagang maganda na yung nilalaro nila. So ito mga Lods. So dito Lods, binababa ni Jamal Murray yung bola. Pagkatapos si Jokic ay nagbigay ng screen dyan kay Porter. Ngayon paglabas ni Porter dito, humingi na kagad ng post si Jokic. Pinch post sa may bandang elbow, okay? So ngayon mga Lods, pagpasa ng bola rito, ayan na. Tingnan niyo yung spacing nila. Si Porter nasa wing, 1 pass away. Si Jamal Murray nasa top, 2 pass away. Tapos 3 pass away or cross court pass si KCP nandun sa kabila. Si KCP rito mga Lods nakashoot din ng crucial na rito na 3 points kayo na dito. Tapos si Aaron Gordon nandun lang sa ilalim na pwesto, which is kung saan pag pinasama ng lob pass, kaya niyang idang kagad ng kahit na halos walang buwelo. So ngayon Lods dito, one-on-one Anthony Davis versus Jokic. Alam naman natin na ilang beses na pinapakita ni Jokic na mismas talaga si Anthony Davis sa kanya. Kahit sino naman dito sa Lakers, mismas naman talaga sa kanya pagka siya ang pumoste. So ang ginawa nila rito Lods, hindi sila kagad dumobol dito. Kasi habang hawak ni Jokic ang bola, hindi ka pwedeng dumobol kasi mapapasa niya kagad yung bola, palapit ka pa lang. So ngayon, inaantay niya lang bumagsak yung bola. Yan. Nung bumagsak yung bola, tsaka biglang double si Hachimura. Nakita nyo? Kasi, pag bumagsak yung bola, igagather niya muna yan bago niya maipasa. Okay? So meron time ang Lakers para makapag-rotate. So nag-rotate na nga si Austin Reeves. Ang problema lang, balik natin. Habang nag-rotate si Austin Reeves, ito na si Jamal Murray. Yung sinasabi ko, Lods. Paano ba yung tamang pwesto? Paano ba yung tamang galaw? Read the situation. Nakita niya, yung tao niya ay mag-rotate dun kay Porter. Kaya ginawa niya, kumat na siya kagad. So ngayon sa pagkat naman na yan, bakit walang humarang sa kanya? Si D'Angelo Russell, ayaw niya nang iwan si KCP kasi nga nakashoot eh. So ganun ka-dangerous yung Denver. Ang problema naman, last line of defense si LeBron James, hindi kagad naka-drop down. Bakit? Kasi nga si Aaron Gordon yung papasahan eh. Si Aaron Gordon yung iwanan niya eh. Napakalapit na sa ring, hindi niya na basta pwede iwan. So nangyari dito, na-late na. Ngayon dito, syempre, dahil nakatalikod si Anthony Davis, which is yun naman talaga dahil siya yung nakaharap kay Jokic, mahirapan siya makarecover kagad. Okay, mahirapan siya makarecover kagad. So nangyari dito, too late na talaga si LeBron James. Kaya pagtalo ni Jamal Murray, na facial dunk siya, di ba? So Lods, sino ba talaga may kasalanan dyan? Actually wala na eh. Kasi nga sobrang lakas na ng Denver talaga. Kumbaga, pick your kung tawagin yan eh. Ang hirap talagang bantayan. So ako, nakikita ko lang dito, if ever, kung ganito yung nangyari, pwedeng gawin dito si D'Angelo Russell na kumuha dito pa lang sa ibabaw. So ngayon kung may iwan si KCP, 'di ba? Kinuha niya si Jamal Murray diyan. Si LeBron James ang kukuha alinman doon sa dalawa. Pag biglang pinasa kay KCP, bigla niyang kukunin si KCP dito. Si Anthony Davis ang bababa para kung sakaling papasahan si Aaron Gordon. Yun lang ang tanong, gano'n ba kakikipabol ang Lakers? So yun din ang hinahanap ko sa team dito sa nasa playoffs. Kung sino ba yung may capability ng ganun para mag-champion. Ang tingin ko kasi ang capable sa ganyang klaseng depensa is ito eh. Itong Denver, yung OKC, and ano ba tawag ito, Timberwolves. Yun lang, ang Timberwolves tsaka itong Denver, may inside presence. Kaya malamang sa malamang silang dalawa yung pwede mag-champion. Pero ako, lagi kong sinasabi, gusto ko yung Wolves. Kasi very unpredictable ang Wolves ngayon eh, na pwede talaga mag-champion. So yun lang mga Lods, sana may natutunan kayo dito sa mga breakdown na ginawa natin, Lods. Thank you!